Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito ating pag-aaralan ang chapter 35 ng The Voice in Speech and Song entitled Kalinawan at Kadalisayan ng Pagbigkas. Samahan niyo po ako na atin pong pag-aralan sa ilang minuto. Sabi dito, isang kaangkupan para sa pagsasalita. Sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at masigasig na pagsisikap, ay magkakaroon tayo ng kakayahang magsalita. Kasama sa kaangkupan na ito ang pagbigkas ng bawat pantig ng malinaw, paglalagay ng puwersa at diin kung saan ito nararapat. Magsalita ng mabagal, maraming mabilis magsalita, nagmamadali ng sunod-sunod na salita, kaya nawala ang epekto ng kanilang sinasabi. Sa iyong sinasabi, ilagay ang espiritu at buhay ni Kristo. So dito mga kapatid, pinapayuhan tayo ng Panginoon sa ating pagbibigay ng babala, pahiwatig at ng kaligtasan sa mga tao sa pamamagitan ng ating mga salita. Ay nawa ay maipakita po natin sa ating buhay ang espiritu ng ating Panginoon na ipinapahiwatig dito na sa bawat salita na ating binibigkas ay kailangan tayong manalangin. Kailangan nating ipagkaloob sa Panginoon ang ating mga sasabihin upang hindi tayo magkamali na sabihin ang katotohanan. Huwag yung mabilis, huwag padalos-dalos, bagkos ipalagay po sa may puwersa at ano yung nararapat. So magsalita tayo ng mabagal, na may kabaitan at ng may kabanalan. Paglilinang ng tinig. Siya na nagkaloob sa atin ng lahat ng mga kaloob na nagbibigay daan sa atin na maging mga manggagawa kasama ng Diyos, ay umaasa sa kanyang mga lingkod na linangin ang kanilang mga tinig upang sila ay makapagsalita at umawit sa paraang maunawaan ng lahat. So, pinapaalala pa rin sa atin, pinapahiwatig pa din dito yung gagamitin natin ang ating boses sa pag-awit na may kagalakan sa ating mga puso. Ito yung paraan ng maipagkaloob sa mga tao ang katotohanan na kanilang maunawaan kahit sa napakasimpleng bagay. Or dahil sa pag-awit ay parang ikaw ay nanalangin sa ating mga inaawit. Kaya sa ating pag-aaral ngayon mga kapatid, kailangang maglinang tayo. Gamitin natin ang ating mga tinig para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. At magbibigay tayo ng daan sa atin na maging manggagawa kasama ng Diyos. At tayo ay aasa lamang sa Kanya, ihingi ang gabay, ipanalangin po ang isa't isa. Kung meron po tayong kahinaan na nagsasalita ng hindi maganda o nagsasalita ng walang kwentang bagay, ipanalangin natin ito. Ipa dito, isang tagapagsalita para sa Diyos. Ang taong tumatanggap sa posisyon ng pagiging tagapagsalita para sa Diyos ay dapat isaalang-alang na napakahalaga na ipakita niya ang katotohanan sa lahat ng biyaya at katalinuhan na kanyang makakaya upang ang katotohanan ay walang mawawala sa kanyang paglalahad nito sa mga tao. Yaong mga itinuturing ng isang maliit na bagay na magsalita sa isang disakdal na pananalita ay lumalapastangan sa Diyos. So maging mapagbantay po tayo sa bagay na ito dahil gagamitin po ng Panginoon ang ating mga tinig na ipagkaloob natin ang katotohanan sa mga tao sa pamamagitan ng ating mga salita. Sa dahan-dahan, kanila po itong maiintindihan dahil nais ng Diyos na ang lahat ng manggagawa niya ay marunong magsalita para sa Panginoon at gagamitin niya tayo para maibahagi natin ang katotohanan. At dapat isaalang-alang natin ang napakahalagang paksa ng katotohanan ito upang ang katotohanan at ng biyaya ay maipagkaloob sa mga tao. At kailangan atin po itong gagamitin, atin po itong susundin at ang ating mga boses o ang ating mga tinig ay may halong kabanalan, may halong kasakdalan at sa ating pananalita ay maluluwalhati po natin ang Panginoon. Sabi pa dyan, pagtagumpayan ang hindi malinaw na pananalita. Sa pagbasa o sa pagbigkas ay dapat malinaw ang pagbigkas. Ang isang tono o isang hindi magandang saloobin ay dapat na itama kaagad. Ang anumang kakulangan ng pagkakaiba ay dapat markahan bilang may depekto. Marami ang pinahintulutan ang kanilang sarili na bumuo ng ugali ng pagsasalita sa isang makapal, hindi malinaw na paraan na parabang ang kanilang dila ay napakalaki para sa kanilang bibig.
Ang ugali na ito ay lubhang nakahadlang sa kanilang pagiging kapaki-pakinabang. So, pag tayo nagpapagamit sa Panginoon, lalong-lalo na sa talento na pinagkaloob niya sa atin, huwag po tayong padalos-dalos na magsalita ng kahit ano. At ipanalangin natin sa Panginoon ang bawat lumalabas sa ating mga dila upang hindi tayo magsisi na ito po ba ay kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. So, kinakailangan na mapanagumpayan natin yung mga salita na hindi malinaw. Dahil marami ngayong nagiging pabaya sa kanilang mga salita at maraming ito yung resulta ng kapahamakan ng bawat tao. Kaya habang may panahon pa, gamitin po natin ang ating talento sa pagsasalita para maipagkaloob na nga natin sa mga tao ang katotohanan. Kung papaano ito babasahin at kung papaano ito maisabuhay. Kung ang may mga depekto sa kanilang paraan ng pagsasalita ay magpapasakop sa pagpuna at pagtutuwid, maaari nilang madaig ang mga depektong ito. Dapat silang magtiyaga na magsanay sa pagsasalita sa isang mahababa, natatanging tono, ehersisyo ang mga kalamnan ng tiyan sa malalim na pahinga at gawing daluyan ng komunikasyon ang lalamunan. So mga kapatid, ito po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon na ano yung talento mo o ano yung nakasanayan mong gawa o lagi kang nagsasalita, gamitin mo ito sa kanyang gawain. Dahil binibigyan po tayo ng kalakasan ng Panginoon na mapanagumpayan ang mga depekto natin, lalong-lalo na sa pagsasalita. Kailangan magpasakop po tayo na maging matuwid at maging banal sa lahat ng ating mga sinasabi. At kung gagamitin mga natin ang ating mga boses sa pagpuna o pagtutuwid sa mali, ay maaari nating madaig ang mga depektong ito. So dapat tayong magtiyaga, magsikap na maabot ang perpektong katangian ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa pagsasalita, kung papaano niya ipinagkakaloob o ibinabahagi ang kanyang mga salita. At may pagkakaloob nga ito sa atin, ibibigay din po natin sa iba. Sabi dyan, marami ang nagsasalita sa mabilis na paraan at sa mataas, hindi natural na susi. Ang ganitong gawain ay makakapinsala sa lalamunan at baga. Bilang resulta ng patuloy na pang-aabuso, ang mahihina na mamagang bahagi ng katawan ay magkakasakit at maaaring magresulta ang pagkonsumo. Mga kapatid, ito po palang padalos-dalos magsalita at napakataas na magsalita, high pitch kang magsalita, o hindi nasanay ang iyong lalamunan ay parang punong-puno ka ng mataas na mga salita. Tandaan natin, tayo po ay templo ng Panginoon. At ano yung lumalabas sa ating mga bibig, ito po yung nanggagaling sa ating mga puso. At kailangan na maging mapagbantay po tayo, anuman ang ating mga sasabihin sa mga tao. At pinapaalalahanan tayo dito, ang paggamit ng talento sa pagsasalita ay kailangang maging maingat. At itong salita na mabilis at mataas, ito yung hindi natural na susi na sinasabi sa ating nabasa, yung ganitong gawain ay nakakapinsala po sa ating lalamunan at sa ating baga. Kailangan po itong mapanagumpayan. Ihingi natin sa Panginoon na magsalita tayo ng may mapagkumbabang puso, mapagpakumbabang tono, upang hindi tayo magkasakit sa ating pisikal at spiritual na aspeto. Mahinahon, mapanghikayat na tono, maging dalisay sa pananalita. Linangin ang isang mahinahon at mapanghikayat, hindi isang malupit at diktatorial tono ng boses. Bigyan ang mga bata ng mga aralin sa kultura ng boses, sanayin ang kanilang mga gawi sa pananalita hanggang sa walang magaspang o mahait na salita ang kusang lalabas sa kanilang mga labi kapag may anumang pagsubok na dumating sa kanila. So, tayo, lalong-lalo na ang mga magulang ay parte po ito ng character building. Paano sila matuto ng kanilang pagsasalita at maglinang tayo ng mga matatamis na may kabanalan at ng may kabaitan na mga salita upang ang mga kabataan sa loob ng tahanan ay makita nila ang kabutihan. Dahil sa pananalita ay makita nila ang katwiran ng Panginoon. Ang mga magulang din po, isa po din itong payo sa atin na ang mga salita ay napakalaking tulong sa atin pagka ito'y ginagamit sa gawain ng Panginoon. Dahil ang ating mga anak sa loob ng tahanan ay pinakauna nating
obligasyon na ipaalam sa kanila ang katotohanan at the same time kung paano magsalita ng tama. Sa pagpapatuloy, kontroladong dami. Dapat silang mga ministro ay magsalita ng may pagpipitagan. Sinisira ng ilan ang mataimtim na impresyon na maaaring ginawa nila sa mga tao sa pamamagitan ng pagtataas ng kanilang mga tinig sa napakataas na tono at paghalakhak at pagsisigaw ng katotohanan. Kapag ipinakita sa ganitong paraan, ang katotohanan ay nawawalan ng tamis, puwersa at solemne nito. Ngunit kung ang boses ay tama, ang tono, kung ito ay may kataimtiman at gaan upang maging kalunos-lunos pa, ito ay magbubunga ng mas magandang impresyon. Alam natin ngayon, maraming mga mensahero na kanila, habang sila nagme-mensahe sa pulpito, sa publiko, ay pinapakita nila yung mga matataas yung boses. Napapaos na nga minsan yung iba. Ngunit ang payo sa atin ng Panginoon na magsalita tayo ng mahinahon, mabagal, or maging mapagpakumbaba, na wag po nating idadaan ang mensahe ng katotohanan doon sa mga biro-biro lang o tatawanan. Dahil ang katotohanan ay banal at kinakailangan na tayong mga tagapagdala ng katotohanan na ito ay maging banal din po upang magamit tayo ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay o sa lahat ng paraan paano niya tayo gagamitin. Dahil kapag nagiging pabaya po tayo, kahit tayo ay isang mensahera o mensahero ng katotohanan sa ating mga salita, ay magbubunga po ito ng hindi magandang impresyon. Kaya kailangan na maipakita po natin ang pag-ibig ng Panginoon sa mga tao, lalong-lalo na kapag tayo ay nagsasanay na maging manggagawa niya. Sabi pa dito, ito ang tono kung saan itinuro ni Kristo ang kanyang mga disipulo. Pinahangan niya sila ng may kataimtiman. Nagsalita siya sa isang nakakaawa na paraan. Ngunit ang malakas na tinig na ito, ano ang ginagawa nito? Hindi nito binibigyan ang mga tao ng anumang mas mataas na pananaw sa katotohanan at hindi na sila lalo pang pinahanga. Nagdudulot lamang ito ng hindi kasiyasiyang sensasyon sa mga nakikinig at nakakasira ng mga boses ng nagsasalita. Ang tono ng boses ay mas malaking kinalaman sa pag-apekto sa puso ng mga nakikinig. So, tandaan natin, itong mga mensahe pala, pagka ginamit natin sa Panginoon ng ating mga bibig sa pagmimensahe, ay malaki pong epekto ito sa mga puso ng ating mga tagapagsubaybay. At maging dahan-dahan po tayo sa pagsasalita ng katotohanan upang hindi po sila mabigla at kailangan maging mapagpakumbaba. Bilang mga manggagawa ng Panginoon, kinakailangan may kataimtiman, may kabanalan na magsalita ng may mapagpakumbaba, kagaya ng ating Panginoon kung paano siyang magsalita. At itong sinasabi dito na binibigyan ng tao ang anumang mas mataas na pananaw sa katotohanan at hindi na sila lalo pang ipinahanga. So, winawalan po nilang silbi ang kanilang talento sa pagsasalita. Kaya nawawalan na lang din po ng epekto ang katotohanan ito. Kaya sa ating tono ng boses ay dapat maging ma-develop po ito, magkaroon po tayo ng maging isang epektibo na manggagawa kung paano magsalita. At aralin po natin ito dahil sa ating tono ng pagsasalita ay marami pa pong mga kaluluwang maidadala natin sa Panginoon. Pananalita na walang espiritu. Kami ay nasaktan nang dumalo kami sa mga pulong ng komperensya, mga pulong sa lipunan, at mga pagpupulong ng iba't ibang uri kung saan ang mga ulat ay binasa sa halos hindi marinig na boses o sa paraang nag-aalangan o sa tono. Ang kalahati ng interes sa isang pulong ay napatay kapag ang mga kalahok ay ginawa ang kanilang bahagi sa isang walang malasakit, walang espiritu na paraan. Dapat silang matutong magsalita sa paraang makapagpapatibay sila sa mga nakikinig. Hayaang ang bawat isa na may kaugnayan sa gawaing misyonero ay gawing kwalipikado ang kanyang sarili na magsalita sa malinaw, kaakit-akit na paraan na ganap na binibigkas ang kanyang mga salita. So mga kapatid, dito makikita natin kung paano magsalita ng tama at ano ang dapat nating gawin para magsalita ng may espiritu.
Dito pinapahiwatig din yung kapag ang tao ay nagsasalita na hindi nananalangin, walang espiritu na salita, sa ating buhay, kinakailangan na ipanalangin natin sa Panginoon ang lumalabas sa ating mga bibig. At sa iba't ibang uri ng ulat na ating binasa at narinig, ang bawat katotohanan ito ay kailangan na ating maintindihan. At pag ito'y ating napag-aralan ng maigi sa katotohanan, ay atin po itong maisabuhay at may bahagi sa mga tao. So, dapat tayong matutong magsalita sa paraang makapagpapatibay po ng damdamin, makapagpapatibay ng pananampalataya sa mga tao. So, hawayaan ang bawat isa na meron tayong kaugnayan sa Panginoon. At bawat misyonero, manggagawa, ay maging kwalipikado sa kanyang sarili upang magsalita ng malinaw at kaakit-akit na mga salita. So sa ating pag-aaral ngayon mga kapatid, sa chapter 35 ng The Voice in Speech and Song, ito yung pinakabuod na kailangan ang kalinawan at kadalisayan ng pagbigkas ay atin pong may sa buhay. Atin po itong gawin, sundin upang maging epektibo ito sa mga tao. Maging epektibo po ang mensahe na kanilang matatanggap. Upang maihanda ng Panginoon ang mga puso ng bawat isa, sundin po natin ang mga payo. Paano sabihin ang katotohanan? Paano isabuhay ang katotohanan ito? Dahil tayo, habang nagsasanay pa tayo na bilang mga manggagawa, kailangan nating gamitin ng tama ang ating mga salita. Tingnan nating maigi, siyasatin natin ang ating mga puso. At humingi tayo ng gabay sa Panginoon na mapabanal niya tayo ng kanyang mga salita. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless sa ating lahat.